ikaw ang magiging kabayaran sa kasalanan ng iyong ama. Kaya kahit isumpa mo ko, wala ka ng takas dahil magiging asawa na kita. Si Angelo Damian Salvatore ay isang malupit na mafia boss at malamig ang pusong negosyante. Pinamumunuan niya ang kanyang pamilya ng may bakal na kamay at ang kanyang mundo ay binuo sa ilalim ng mga patakaran ng kadiliman. Ngunit ang dapat sana'y tahimik at kontrolado niyang buhay ay iniyanig na isang malubhang trahedya dahil kay Ramon del Mundo, ang matandang pumatay sa kanyang asawa dahil sa matinding galit. Sa mundo ng mafia may isang batas na hindi nababali, buhay ang kinuha kaya't buhay din na magiging kabayaran sa utang na dugo. Bilang marahas na parusa, kinuha ni Angelo si Vanessa Ann, ang nag-iisang anak na dalaga ni Ramon upang pagbayarin sa karumaldumal na kasalanan ng ama nito. Nilayong gawing impyerno ni Angelo ang buhay ng dalaga, ngunit hindi niya inaasahan ang katapangan at busilak na puso ni Vanessa. Sa gitna ng poot, panunumbat at rurok ng paghihigante, isang hindi inaasahang himala ang mangyayari. Paano kung ang babaeng kinuha niya bilang singil sa utang ay siya palang magtuturo sa kanya kung paano magmahal muli? Magpapadala ba si Angelo sa bago at masidhing tibok ng kanyang puso o ito na ang umpisa ng kanyang tuluyang pagbagsak mula sa kanyang trono? Sa pagitan ng tapang at kasamaan ng mga kontrabida sa kanilang paligid, pag-ibig ba o paghihigante ang mananaig upang mabuo ang tatlong anghel na magpapabago sa kanilang tadhana? Isang kwento ng dugong dumanak, pusong nagbago at pag-ibig na nagligtas sa gitna ng digmaan ng mafia. Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga taga-subaybay ng Ayesha TV. Ako ang inyong lingkod, si Miss Sandra, na muli kayong sasamahan sa isang gabi ng malalim na emosyon, panganib at pag-ibig na susubukin ng tadhana. Ngayong araw, isang kapanapanabik at madilim na kwento ang ating pagsasaluhan. Isang kwentong magpapatunay na ang puso, gaano man to kasing lamig ng yelo, kayang tunawin ng wagas na pagmamahal. Ito ang kwento ng isang makapangyarihang lalaki na binuo ng galit at ng isang matapang na babaeng naging biktima ng nakaraan. Mula sa panulat ng ating mahusay na manunulat, ihanda ang inyong mga puso sa pagsubaybay. Saksihan natin ang banggaan ng mundo ni na Angelo Damian Salvatore at Vanessa Ann del Mundo. Paghihiganti nga ba o pagpapatawad ang mananaig sa huli? Kaya naman i-ready na ang inyong sarili. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang ating channel, Ayesha TV, para laging updated sa ating mga susunod na uploads. Simulan na natin. Ang gabi ay singdilim ng budhi ng mga taong nabubuhay sa ilalim ng lupa. Sa labas ng mansyon ng mga Del Mundo, ang ulan walang awang pumapatak, sumasabay sa marahas na tibok ng puso ni Vanessa Ann. Hawak niya ang dulo ng kanyang bestito habang nakatayo sa gitna ng sala, pinaliligiran ng mga armadong kalalakihan na may mga mukhang tila gawa sa bato. Sa gitna ng bulwagan, nakaluhod ang kanyang ama, si Ramon del Mundo. Duguan ito, sugatan, at pilit na humihinga habang ang isang mamahaling sapatos na balat ay nakatapak sa balikat nito. Ang may-ari ng sapatos na iyon walang iba kundi si Angelo Damian Salvatore. Isang makapangyarihang mafia boss at malamig na negosyante. Ang kanyang tindig tila isang rey na nagkadiliman na naghihintay ng pagsamba. Ang kanyang mga mata na kasing kulit ng gabi, walang kahit anong emosyon, kundi purong galit at pagnanais na makaganti. Patawad Angelo, nagmamakaawa ako. Ang ginitgit na tinig ni Ramon, puno ng takot. Huwag ang anak ko, ako na lang ang patayin mo? Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Angelo. Ang tunog noon ay nagpadala ng kilabot sa gulugo ni Vanessa. Inalis ni Angelo ang kanyang paa sa balikat ng matanda at dahan-dahan lumakad patungo sa kinaroroonan ng dalaga. Bawat hakbang nito ay tila tunog ng paparating na kamatayan. Huminto si Angelo sa harap ni Vanessa. Amoy na amoy ng dalaga ang mamahaling pabango nito na may halong amoy ng pulbura at tabako. Hinawakan ni Angelo ang baba ni Vanessa, piritong patinglasin upang magtagpo ang kanilang mga mata. Buhay ang kinuha ng ama mo, Vanessa? Bulong ni Angelo, ngunit ang bawat salita'y sapat na marinig ng lahat sa silid. Kinuha niya ang asawa ko. Ang nag-iisang babaeng nagbigay sa akin ng liwanag, kaya ngayon buhay din ang kabayaran? Wala akong kasalanan sa'yo, matapang na sagot ni Vanessa, bagaman ang kanyang mga luhay malayang umaagos sa kanyang pisngi. Sinubukan niyang iwasan ang hawak nito, ngunit mas lalo nitong hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang panga.
Ikaw ang magiging kabayaran sa kasalanan sa akin ng iyong ama. Mariing sambit ni Angelo, ang boses ay bumaon sa puso ng dalaga. Kaya kahit isumpa mo ko, wala ka ng takas dahil magiging asawa na kita. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa, isang kasal. Sa isang demonyong katulad nito, mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa maging asawang lalaking nagpahirap sa kanyang ama, ngunit alam niya na wala siyang laban. Wag, Angelo, pakiusap, sigaw ni Ramon, ngunit bago pa ito makatayo ay isang matikas na sipa mula sa tauhan ni Angelo ang nagpabagsak muli sa kanya sa semento. Dalhin siya sa sasakyan. Utos ni Angelo sa kanyang mga tauhan. Hindi naalis ang tingin kay Vanessa. Bitawan ninyo ko. Ama! Ama! Hiyaw ni Vanessa habang kinakaladkad siya ng dalawang dambuhalang lalaki papalabas ng mansyon. Tumingin siya sa kanyang ama na ngayon walang malay na sa sahig. Ang huling nakita niya bago isara ang pinto ng itim na SUV ay ang malamig na mukha ni Angelo Damian Salvatore na tila ba nakamit na ang unang bahagi ng kanyang madilim na hustisya. Habang umaandar ang sasakyan sa gitna ng bagyo, nakatingin si Vanessa sa bintana. Ang kanyang mundo na dati tahimik at simple tuluyan ng gumuho. Pumasok siya sa isang impyerno kung saan ang hari ay ang lalaking kanyang kinamumuhian habang siya ay nabubuhay. Ngunit sa likod ng galit na mga mata ni Angelo, may isang bagay na hindi napansin ni Vanessa. Isang malalim, madilim at sugatang puso na naghahanap ng kapayapaan. Nalingid sa kaalaman nilang dalawa ay magsisimula sa kanya. Ang sasakyan ay huminto sa harap ng isang dambuhalang gate na gawa sa itim na bakal. Pagkabukas nito, bumadya sa paningin Vanessa isang malawak at tila abandonadong mansyon. Napapaligiran to ng matataas na pader at mga bantay na may bitbit na naglalakihang kalibre ng baril. Ito ang kuta ng mga Salvatore, isang palasyo para sa iba, ngunit isang marangyang bilangguan para kay Vanessa. Kinaladkad siya ng mga tauhan ni Angelo, pababa ng sasakyan. Basang-basa siya ng ulan, nanginginig sa lamig at takot, ngunit pilit niyang pinapanatili ang kanyang tindig. Hindi niya ipapakita sa mga taong to na tuluyan na siyang nawala ng lakas. Sinalubong sila ng isang matandang babae na may seryosong mukha, ngunit may bakas ng lungkot sa mga mata. Iakyat din niyo siya sa silid sa dulo ng pasilyo. Utos ito sa mga kalalakihan. Bitawan ninyo ko, kaya kong maglakad. Singhal ni Vanessa, pilit binabawi ang kanyang mga braso. Sa pagkakataong to, hinayaan siya ng mga guards. Sa ilalim ng manuring tingin ng matandang babae, dahan-dahan humakbang si Vanessa paakyat sa engranding hagdanan. Bawat sulok ng mansyon may dalang bigat, ang mga painting sa dingding madidilim at ang katahimikan nakakabingi. Nang marating ang silid, marahas siyang tinulak na isa sa mga gwardya papasok bago sinara at nilitratuhan ng pinto mula sa labas. Nakarinig si Vanessa ng tunog ng paglock ng bakal. Napaupo siya sa sahig, tuluyang bumigay ang kanyang mga tuhod. Doon di naluyong siya ng iyak. Ama? Bulong niya sa gitna ng kanyang paghikbi. Paano naging ganito karahas ang kanyang tadhana? Ang kanyang ama, na kilala niyang mapagmahal, ay isa palang mamamatay tao sa paningin ng mga Salvatore. Di niya lubos maisip ng tahimik nilang buhay may ganito palang karumal-dumal na lihim. Lumipas ang ilang oras. Patuloy ang pagbuhos ng ulan sa labas. Ang silid madilim. Ang tanging liwanag ay nagbumula sa kidlat na paminsan-minsang gumuguhit sa langit. Pagod na ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang isip ay gising na gising, naglalakbay sa kawalan. Biglang umikot ang doorknob. Kusang napaatras si Vanessa patungo sa sulok ng kama. Bumukas ang pinto, niluwa ang matangkad at kasigang katawan ni Angelo. Nagpalit na to ng kasuotan. Suot na ang isang itim na silk robe, ngunit ang kanyang mukha nananatiling singlamig ng semento. May dalatong baso ng alak sa kanyang kanang kamay. Dahan-dahan tong lumapit sa kanya, huminto sa tapat ng kama at tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Hindi mo ba pinapalitan ang basang damit mo? Gusto mo bang magkasakit at mamatay agad bago pa man magsimula ang pagbabayad mo? Boses nito na walang kasing pait. Mas mabuti pang mamatay ako kaysa manatili sa piling ng isang demonyong katulad mo, sagot ni Vanessa. Ang kanyang tinig ay puno ng puot kahit na nanginginig ang kanyang buong katawan.
Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Angelo. Nilagay niya ang baso ng alak sa tabi ng nightstand at mabilis na lumapit kay Vanessa. Sa isang kurap ng mata, hinawakan niya magkabilang balikat ng dalaga at idiniin to sa headboard ng kama. "Huwag mong hamunin ng pasensya ko, Vanessa," bulong ni Angelo. Ang kanyang mukha ay pulgada na lamang ang layo sa mukha ng dalaga. "Ang kamatayan, napakadaling lunas para sa kasalanan ng pamilya mo. Gusto kong mabuhay ka. Gusto ko maranasan mong bawat segundo ng impernong dinanas ko nang mawala ang asawa ko. Wala akong kinalaman sa nakaraan ninyo. Bakit ako kailangan magdusa?" sigawan ni Vanessa, pilit tinutulak ang matigas sa dibdib ng lalaki. "Dahil ikaw ang kanyang pinakamahalagang kayamanan," sagot ni Angelo, habang ang mga mata tila nagniningas sa galit at may kung anong kakaibang emosyon. "At sisiguraduhin ko bawat luhang papatak mula sa mga mata mo ay kabayaran sa dugong dumanak sa nakaraan." Binitawan niya si Vanessa ng marahas, dahilan upang mapahiga ang dalaga sa malambot na kama. Walang mga panauhin, isang simpleng pirma na magtatali sa iyo sa akin habang buhay. Huling saan ni Angelo bago tuluyang sinara ang pinto at iniwan muli si Vanessa sa gitna ng karimlan. Hindi dinalaw ng antok si Vanessa buong magdamag. Bawat kulog sa labas, tila babala na isang masidhing unos na wawasak sa kanyang kinabukasan. Nang sumikat ang araw, walang init na hatid ang liwanag nito sa loob ng malambig na silid. Pilit siyang pinagpalit ng mga katulong na isang simpleng puting bestido, walang buluda, walang koronang bulaklak, walang kagalakan. Isang kasal na walang basbas ng langit, kundi hatid ng puot ng impyerno. Sa isang pribadong opisina sa ibabang palapag ng mansyon, nakatayo si Angelo sa tapat ng malaking bintana. Hawak niyang isang lumang litrato. Isang magandang babae na may matamis na ngiti ang nakatingin sa kanya mula doon, si Tita Rebecca, ang kanyang yumaong asawa. Naalala niya ang gabing yon, 5 taon ang nakakaraan, ang putok ng baril, ang dumanak na dugo sa semento at ang huling hininga ng babaeng pinakamamahal niya, si Ramon del Mundo, ang humila ng gatilyo dahil sa alitan sa teritoryo ng negosyo. Sa gabing yon, namatay din ang natitirang kabutihan sa puso ni Angelo. Ang natira na lang ay isang malamig at malupit na pinuno ng mafia. "Don Angelo, handa na ang West at ang babae." Pag-uulat ni kumparing Marco, ang kanyang kanang kamay. Binaba ni Angelo ang litrato ng nakataob. "Mabuti, tapusin na natin to." Sa malawak na sala, walang ibang saksi kundi ang West na binayaran ng malaking halaga, si Marco at ang matandang mayordoma na si Aling Marta. Pumasok si Vanessa ang namumutla, ang mga mata namumugto, ngunit may bakas pa rin ng pait at garbo. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, hindi siya nagbaba ng tingin kay Angelo. Kung ito ang kanyang parusa, tatanggapin niya ito ng may dangal. Ang seremonya mabilis at walang buhay, walang mga sumpang mula sa puso. Nang iabot ng West ang kontrata ng kasal, mabilis dumagda si Angelo gamit ang isang mamahaling panulat. Nang iabot kay Vanessa, nanginig ang kanyang kamay. Tumingin siya kay Angelo na parang nagsasabing mas gusto pa niyang mamatay. "Pirmahan mo, Vanessa? O gusto mo bang ipag-iba ko na titirang bahay ng ama mo kasama siya sa loob?" bulong ni Angelo, sapat na para marinig niya. Pumikit ng mariin si Vanessa at marahas sinulat ang kanyang pangalan sa papel. Sa isang sandali, opisyal na siyang naging isang Salvatore. Isang ari-arian ng lalaking pinaka-kinamumuhian niya. Matapos umalis ng West, hinawakan ni Angelo ang kanyang braso at hinila siya patungo sa isang pribadong silid sa dulo ng mansyon. Ang silid kung saan nakatago ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Bumadya sa paningin ni Vanessa ang mga larawan ni Rebecca, ang mga gamit nito na nananatiling malinis at walang bawas. "Tingnan mo siya," utos ni Angelo. Tinuro ang larawan ng yumaong asawa. "Siya ang dahilan kung bakit ka naririto. Ang ama mo ang pumatay sa kanya, kaya sa bawat araw na makikita mong mukha ko, alalahanin mo na pinagbabayaran mong buhay na ninakaw ng pamilya mo sa akin." Tumingin si Vanessa sa larawan ng babae. Nakaramdam siya na matinding habag para sa sinapit nito, ngunit lumingon siya kay Angelo ng may katapangan. "Nalulungkot ako sa nangyari sa kanya, Angelo. Walang sino mang nararapat sa ganyang kamatayan, ngunit nagkakamali ka kung iisipin mong mapapawi ng paghihiganti mo sa akin ang sakit na nararamdaman mo.
Natigilan si Angelo. Hindi niya inaasahan ang ganong sagot mula sa isang bihag. Ang akala niya magmamakaawa to o kaya iiyak sa takot. Ngunit ang mga mata ni Vanessa puno ng katotohanan na tumama sa natutulog niyang konsensya. Manahimik ka? Galit na asik ni Angelo. Hinawakan ng mas mahigpit ang braso nito. Wala kang alam sa nararamdaman ko. May alam ako. Mahinahong tugon ni Vanessa kahit nasasaktan sa hawak ng lalaki. Alam ko ang pakiramdam ng mawalan. Dahil sa araw na to, kinuha mo rin sa akin lahat ng meron ako. Pareho na tayong walang laman. Angelo? Nabitawan ni Angelo ang kanyang braso, tila napasos sa salita ng dalaga. Humakbang siya pabalik ang kanyang dibdib, mabilis na tumataas at bumababa dahil sa halo-halong emosyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, may isang taong nakabasa sa likod ng kanyang maskara ng kalupitan. Isang linggo ang lumipas na parang isang walang katapusang panaginip para kay Vanessa. Ang mansyon ng mga Salvatore ay naging isang gintong hawla. Bagaman hindi siya sinasaktan ng pisikal ni Angelo, pagkatapos ng kanilang huling paghaharap, ang psikolohikal na bigat ng kanyang sitwasyon ay unti-unting pumapatay sa kanyang pag-asa. Hindi siya maaaring manatili dito habang buhay bilang isang palamuti ng paghihigante. Kailangan niyang tumakas. Sa mga nakarang araw, maingat na pinag-aralan ni Vanessa ang kilos ng mga gwardya. Napansin niya tuwing alas 10 ng gabi nagkakaroon ng palitan ng shift sa likod ng hardin. Ang tayong bahagi ng mansyon na may kalakihan ng agwat ng mga ilaw at hindi gaanong natatanaw ng mga security camera dahil sa matataas na puno ng pine tree. Nang sumapit ang takdang oras, suot ng isang itim na sweater at pantalon na nakuha niya sa mga lumang gamit sa cabinet. Dahan-dahan, binuksan ni Vanessa ang pinto ng kanyang silid. Swerte niyang nalimutan tong ilock ng katulong matapos ihatid ang kanyang hapunan. Parang isang ligaw na pusa na bumaba si Vanessa sa hagdanan. Iniiwasan bawat ingay ng kanyang mga hakbang. Ang kanyang puso pumupukpok ng napakabilis. Tila ba maririnig to ng sino mong makakasalubong niya. Nang marating ang kusina, mabilis siyang lumabas patungo sa pinto ng service area na patungo sa hardin. Sariwa ang hangin sa labas at ang hamog ay makapal. Isang perpektong pagkakataon para magtago. Gumapang siya sa pagitan ng mga halaman. Ang kanyang mga mata nakatutok sa mataas na pader na may barbed wire sa itaas. May nakita siyang isang lumang hagdan ng hardinero na nakasandal sa gilid ng isang shed. Konti na lang, bulong niya sa sarili habang pilit na binubuhat ng mabigat na hagdan patungo sa pader. Ang kanyang mga kamay nagkakapaltos na, ngunit ang pagnanais makaligtas at makitang muli ang kanyang ama ang nagbigay sa kanya ng lakas. Naitayo niya ang hagdan. Mabilis siyang umakyat. Nang marating niyang itaas, nakita niya ang laya sa kabilang bahagi, isang madilim na kalsada na patungo sa kanyang mukha. Sinasabi ko na nga ba? Hindi ka basta-basta susuko. Isang malamig at pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Napatingin si Vanessa sa ibaba. Nakatayo roon si Angelo, suot ang kanyang mahabang coat, habang ang kanyang mga kanang kamay may hawak na flashlight at ang kaliwa niya naman ay nakapamulsa. Sa likod nito ay ang 5 gwardyadong armadong mga lalaki na may seryosong mga mukha. Nanghina ang mga tuhod ni Vanessa. O gusto mo na utusan ko ang mga tauhan kong barilin ng mga binti mo para ikaw ang bumaba ng kusa. Walang emosyon na banta ni Angelo. Wala na nga nagawa si Vanessa kundi ang dahan-dahang bumaba sa hagdan. Pagkatapak ng kanyang paa sa damuhan, marahas siyang hinila ni Angelo sa braso dahilan upang mapaharap siya rito ng malapitan. Galit ang nagniningas sa mga mata ng lalaki, ngunit may kasama ring pagkabigo. Akala mo ba ganun kadaling takasan ng isang Salvatore? Ginit-git na wika ni Angelo. Binigyan kita ng kalayaan na umiikot sa mansong ito, ngunit ginamit mo lang ako para traidorin ako. Hindi kita tinraidor dahil hindi naman ako tapat sa'yo, sigaw ni Vanessa. Ang kanyang katapangan ay muling bumangon mula sa kanyang takot. Bihag mo ko, Angelo. Karapatan ko na iligtas ang sarili ko mula sa isang halimaw na katulad mo. Hinigpitan ni Angelo ang hawak sa kanya. Ngunit sa pagkakataong to, napansin ng lalaki na nanginginig ang buong katawan ni Vanessa, hindi lang sa takot, kundi dahil sa lamig ng gabi at simula ng ulan.
Ang mukha ng dalaga ay namumula at ang kanyang paghanga ay mabigat. Bago pa man makasagot si Angelo, biglang pumikit ang mga mata ni Vanessa at nawalan to ng malay. Bumigay ang katawan nito. Ngunit bago pa man to tuluyang bumagsak sa basang semento, mabilis tong nasalo ni Angelo sa kanyang mga bisig. Napatitig si Angelo sa walang malay na mukha ng kanyang asawa. Ang kanyang galit biglang napalitan na isang kakaibang takot na hindi niya maipaliwanag. Dalhin ng doktor sa silid ko ngayon din, pasigaw na utos ni Angelo sa kanyang mga tauhan habang binuhat niya si Vanessa sa kanyang mga bisig. Patakbong bumalik sa loob ng mansyon. Mabilis dinala ni Angelo si Vanessa sa kanyang sariling silid, ang pinakamalaki at pinakamainit na kwarto sa buong mansyon. Marahan niya itong inihiga sa malambot na kama bago kinuhang ilang tulong tuwalya upang punasan ng basang buhok at mukha ng dalaga. Ang kanyang mga kamay na dati tanging armas at panulat lamang ang hawak, tila nag-aalangan. Natatakot na baka lalong masaktan ng marupok na katawan ng asawa. Dumating ang doktor ng pamilya Salvatore, si Dr. Ramirez, at agad na sinuri si Vanessa. Habang chinecheck ng doktor ang pulso at temperatura ng dalaga, napatawa na lang si Angelo sa gilid. Hindi naalis ang tingin sa maputlang mukha nito. Ang kanyang puso may kakaibang pintig, isang halo ng kaba at hindi maipaliwanag na pag-aalala. Gawin niyo po ang lahat ng kailangan, doktor. Malamig, ngunit may otoridad na utos ni Angelo. Matapos mag-iwan ng mga gamot at tagubilin, umalis na ang doktor. Inutusan ni Angelo ang mga katulong na palitan ng damit ni Vanessa ng tuyo at komportableng pantulog. Nang matapos sa mga ito, pinaalis niya ang lahat. Siya mismong naupo sa tabi ng kama, hawak ang isang mangkok ng malamig na tubig at mainit na tuwalya. Buong magdamag, walang isip-isip, nagpuyat si Angelo. Sa bawat pag-ingit ni Vanessa dahil sa masamang panaginip, naroon siya para palitan ng isang basang bimpo sa noon nito. Dinig na dinig niya ang mga bulong ng dalaga sa gitna ng lagnat. Ama, pakiusap, wag. Angelo, maawa ka. Umiiyak na pagsasumamo ni Vanessa habang nakapikit. Napatitig si Angelo sa kanyang sariling mga kamay. Ako ba talaga ang halimaw sa buhay mo? Tanong niya sa kanyang sarili. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tusok ng sakit ng karayom sa kanyang budhi. Ang babaeng to ay walang kasalanan sa kanya, ngunit ginagawa niyang punching bag ng kanyang galit sa nakaraan. Nang mag-uumaga, unti-unti bumaba ang lagnat ni Vanessa. Dahan-dahan, dinilat ng dalaga ang kanyang mga mata. Ang unang bumadya sa kanyang paningin ay ang kisame ng marangyang silid. At nang lumingon siya sa gilid, nakita niya si Angelo. Nakasandal sa ulo ng lalaki sa gilid ng kama, nakapikit ang mga mata. At halatang pagod na pagod. Ang kanyang mamahaling polo may mga lukot at ang buhok nito ay magulo. Sa tabi nito ay ang mangkok ng tubig at mga bimpo. Napatitig si Vanessa kay Angelo. Sa pagkakataong to, walang galit o bangis sa mukha ng lalaki. Mukha lang tong isang ordinaryong tao na napapagod sa pag-aalaga. May kung anong init ang gumapang sa puso ni Vanessa na pansamantalang nagpatahimik sa kanyang takot. Gumagalaw si Angelo kaya't mabilis na pumikit muli si Vanessa, nagpanggap na tulog. Narinig niya ang pag-uunat ng lalaki at ang pagbuntong hininga nito. Naramdaman niya ang dahan-dahang paglapat ng likod ng kamay ni Angelo sa kanyang noo at leeg. Salamat sa Diyos, wala na ang lagnat mo, bulong ni Angelo sa isang boses na napakalambot. Isang boses na hindi inakala ni Vanessa na kaya nitong ilabas. Narinig ni Vanessa ang marahang mga hakbang ni Angelo palabas ng silid. Nang tuluyan ang maisara ang pinto, dinilat ng dalaga ang kanyang mga mata, nakatingin sa kawalan. Ang pader na tiniyo niya laban sa kanyang malupit na asawa, tila nakakitaan ng unang lamat. Ang lalaking kanyang kinatatakutan ay ang lalaki rin na nag-ingat sa kanya sa buong magdamag ng kanyang kahinaan. 2 araw matapos ang kanyang matinding lagnat, pinayagan na si Vanessa ng doktor na bumaba at maglakad-lakad. Ngunit sa pagkakataong to may nagbago sa kanyang silid. Ang pinto, hindi na nilalagyan ng kandado sa labas at ang mga katulong mas naging magalang sa kanya. Gayunpaman, alam niyang nananatili pa rin siyang bihag sa malawak na teritoryo ng mga Salvatore.
Isang hapon, habang naglalakad siya sa malawak na hardin, ang lugar kung saan siya nabigong tumakas, nakita niya si Angelo. Nakaupo to sa isang bakal na upuan sa ilalim ng puno ng pine. May binabasang mga papeles, habang may tasang umuusok na kape sa kanyang tapat. Mukha itong seryoso, ngunit wala na ang karaniwang bagsik sa mukha nito kapag nasa harap ng kanyang mga tauhan. Bahagyang nag-alinlangan si Vanessa, ngunit nagpasya siyang lumapit. Narinig ni Angelo ang kanyang mga hakbang, kaya naman nag-angat ito ng tingin. Binaba ng lalaki ang hawak na pluma. Mabutit lumabas ka. Ang sabi ng doktor, kailangan mo raw ng sariwang hangin. Maikling saad ni Angelo. Walang bakas ng galit sa boses, tanging malalim na pagod lang. Naupo si Vanessa sa katapat na upuan. Saglit na naghari ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Ang tanging tunog ng huni ng mga ibon at ang banayad na hangin ng hapon. Salamat, basag ni Vanessa sa katahimikan. Tumingin sa kanya si Angelo, tila nagulat sa kanyang narinig. Para saan? Para sa pag-aalaga mo sa akin nung gabi na nagkasakit ako. Alam ko na ikaw ang nagpuyat para palitan ng mga bimpo sa noo ko. Diretsyong sabi ng dalaga, nakatingin ng maton sa mata ng lalaki. Bahagyang umiwas ng tingin si Angelo, kinuhang kanyang tasa, humigop ng kape bago sumagot. Ginawa ko lang yon dahil hindi pa tapos ang pagbabayad mo sa akin. Walang silbi ang isang patay na bihag. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Vanessa. Hindi ngiti ng panguuyam, kung hindi, ngiti ng pagkaunawa. Masyado mong pinaninindigan ang pagiging masama, Angelo. Ngunit nakita ko ang mga mata mo ng gabing yon. Hindi ka masamang tao. Isa ka lang taong labis na nasaktan. Natigilan si Angelo. Binaba niya ang tasa ng may puwersa sa lamesa, dahilan upang gumaan ang tugon ng porselana. Huwag mo kong alalahanin. Kilala mo ko, Vanessa. Hindi mo alam kung anong mga nagawa ko sa mundong to. At hindi mo rin alam ang buhay na ninakaw mo sa akin. Balik na sagot ni Vanessa, ngunit walang galit sa kanyang tinig. Tanging puro emosyon. Pinalaki ako ng ama ko ng may pagmamahal. Para sa akin siya ang pinakamabuting magulang. Kaya nang makita ko siyang duguan sa paanan mo, gumuho ang buong mundo ko. Ngayong alam ko na ang dahilan ng galit mo, hindi ko na alam kung ano pa ang dapat kong maramdaman. Tinitigan ni Angelo ang dalaga. Nakita niya ang katapatan sa mga mata nito at ang kawalan ng takot na dati bumabalot dito. Sa unang pagkakataon, napansin niya kung gaano kaganda si Vanessa kapag hindi ito umiiyak or nagagalit. May isang uri ng liwanag sa taglay nito na matagal lang nawala sa kanyang buhay. Ang galit ay isang lason. Vanessa, mahabang pahayag ni Angelo. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong. 5 taon ko yung ininom araw-araw. Akala ko kapag nakuha kita at nagdusang ama mo, nawawala na ang pait. Pero bakit tila mas lalong bumibigat ang dibdib ko? Dahil ang paghihigante ay hindi kailanman magiging lunas sa pangungulila. Malambot na saad ni Vanessa. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay at sa isang mapangahas ngunit banayad na pagkilos ay pinatong niya ito sa ibabaw ng kamay ni Angelo na nakakuyom sa ibabaw ng lamesa. Bahagyang nanginig ang mga kamay ni Angelo sa hawak nito. Sa loob ng 5 taon, walang sino mang nangahas sa hawakan siya na may ganong uri ng pag-aalaga. Ang bawat tao sa paligid niya ay lumalapit dahil sa takot o dahil sa kanyang kapangyarihan. Ngunit ang babaeng kinuha niya bilang parusa ay ang unang taong nag-abot sa kanya ng kapayapaan. Hindi binawi ni Angelo ang kanyang kamay. Hinayaan niyang manatili ang init ng palad ni Vanessa doon. Habang ang yelo sa kanyang puso unti-unti nagsisimulang matunaw. Ang paghawak na iyon sa hardin na naging mitsa na isang malaking pagbabago. Sa pagitan ni Angelo at Vanessa, ang dating malamig at nakakatakot na mansyon ay unti-unti na napuno ng mga sandaling hindi ka nakasandig sa takot o paghihigante. Madalas na silang magkasabay sa hapunan, hindi bilang isang banta at bihag kundi bilang mag-asawang pilit na kinikilala ang isa't isa sa gitna ng magulong tadhana.
Isang gabi, habang nag-aayos ng mga dokumento si Angelo sa kanyang opisina, pumasok si Vanessa dalang isang baso ng gatas. Ito ang kanyang nakagawiang gawin para sa lalaki. Isang simpleng paraan ng pagpapakita na ang kanyang galit ay napalitan na ng pag-unawa. Masyado ka nang nagpapapagod, puna ni Vanessa habang nilalapag ang baso sa mesa. Inalis ni Angelo ang kanyang salamin sa mata at sumandal sa kanyang mamahaling upuan. Tiningnan niya ang dalaga. Ang kanyang puso ay may kakaibang pintig na matagal niya nang hindi nararamdaman. Isang malalim na pagnanais na protektahan at ingatan ang babaeng nasa kanyang harapan. May mga banta sa teritoryo, maikling sagot ni Angelo. Ang mundo ng mafia walang katapusang digmaan, Vanessa. Kapag nagpakita ka ng kahinaan yun ang magiging umpisa ng iyong pagbagsak. Lumingon si Vanessa sa bintana kung saan tanaw ang madilim na gabi. At ang pagpapakita ba ng pagmamahal ay tinuturing mong kahinaan? Natigilan si Angelo sa tanong ng dalaga. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, dahan-dahang lumapit kay Vanessa. Hinawakan niya magkabilang balikat nito mula sa likod bago to marahang iniharap sa kanya. Ang kanyang mga mata hindi na nagnininga sa galit, kundi sa isang matinding emosyon na matagal niyang pinagkait sa kanyang sarili. Natatakot ako, Vanessa, pag-amin ni Angelo sa isang ginitgit na tinig. Natatakot ako dahil ang babaeng dinala ko rito para pagbayarin sa kasalanan ng kanyang ama ay ang babae na ring nagtuturo sa akin kung paano magmahal muli. Ang puso ko na akala ko'y patay na ay muling tumitibay dahil sa'yo. Naiyak si Vanessa, ngunit sa pagkakataong to, ang mga luha niya ay hindi dahil sa takot kung hindi sa labis na emosyon. Angelo, gusto kong isumpa mo ko dahil sa ginawa ko sa pamilya mo. Pero bakit yung tinitingnan kita ang tanging gusto ko na lang itago ka sa mundong to at protektahan? Bulong ni Angelo habang dahan-dahang nilalapit ang kanyang mukha sa mukha ni Vanessa. Di lumayo si Vanessa. Sa halip, pinatong niya ang kanyang mga kamay sa leeg ni Angelo. Hinahayaan ang sariling tanggapin ang katotohanan na nahulog na rin ang kanyang puso sa lalaking tinuring niyang kaaway. Ang kanyang pagkaaway naging malalim na pagmamahal, isang pag-ibig na handang humilom sa sugat ng nakaraan. Nang maglapat ang kanilang mga labi, parang gumuho ang huling pader na naghihiwalay sa kanila. Ang halik na yon hindi gawa sa puwersa, kundi isang tahimik na sampaan ng pag-ibig sa gitna ng kadiliman. Sa gabing yon, tuluyan ng darating ng galit ni Angelo ang kanyang hangganan. Ang kanyang layuning maghigante, tuluyan ang natalo ng mas matinding tibok ng kanyang puso. Gayunman, sa kabila ng tamis ng kanilang pag-iibigan, alam ni Angelo ng kanyang mundo hindi madaling iwanan. Ang kanyang pag-ibig kay Vanessa ay maaaring maging kanyang kalakasan, ngunit sa mata ng kanyang mga kaaway, ito ang kanyang pinakamalaking kahinaan na maaari nilang gamitin upang siya ay tuluyang pabagsakin. Isang buwan ng kaligayahan ang dumaan na tila isang panaginip. Ang dating malamig na mansyon na puno ng init ng kanilang pagmamahalan. Si Angelo unti-unting nagbago, mas madalas na siyang ngumiti. At ang kanyang mga desisyon sa negosyo ay hindi na binuod na parang kalupitan. Para kay Vanessa, nakita niya ang totoong lalaki sa likod ng maskara ng mafia boss. Isang lalaking handang magbago para sa kanya, ngunit ang kapayapaan sa mundo ng kadiliman ay pansamantala lamang. Isang hapon, habang wala si Angelo dahil sa isang malaking pulong ng pamilya Salvatore, binalot ng kakaibang katahimikan ang mansyon. Si Vanessa nasa sala, nagbabasa ng aklat, nang biglang marinig ang sunod-sunod na putok ng baril mula sa labas ng gate. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa, agad siyang tumayo, nagtago sa likod ng malaking haligi. Ang sigaw ng mga gwardya at ang tunog ng nagbabagang bakal pumuno sa paligid. Bago pa siya makahanap ng ligtas na taguan, marahas na bumuka sa engranding pinto ng mansyon. Niluwa ang isang pangkat ng mga armadong lalaki, may suot ng itim na maskara. Ngunit ang leader na nag-alis ng kanyang takip sa mukha ang nagpatigil sa mundo ni Vanessa. Ama! Bulong ni Vanessa. Ang kanyang boses ay napuno ng halo-halong takot at gulat. Si Ramon del Mundo, ang kanyang ama, na akala niya ay namatay na o nakakulong sa piitan ng mga Salvatore, ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Mukha tong pagod, may mga sariwang sugat, ngunit ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit at determinasyon. Kasama nito ang ilang natitirang tauhan ng kanilang lumang pamilya.
Vanessa, anak ko! Patakbong lumapit si Ramon at niyakap ng mahigpit ang dalaga. Salamat naman sa Diyos at buhay ka. Narito ng ama para iligtas ka sa demonyong si Angelo. Vanessa, anak ko! Imbes makaramdam ng lubos na kagalakan, isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Vanessa. Hinawakan niya ang kamay ng ama. Ama, paano ka nakarating dito? Pinaliligiran ang lugar na ito ng mga tauhan ni Angelo? Nagkaroon kami ng alyansa sa mga kaaway ng mga Salvatore. Mabilis na paliwanag ni Ramon habang hinihila ang braso ng anak. Wala na tayong oras, Vanessa. Kailangan na natin umalis bago pa bumalik ang halimaw na yon. Sisiguraduhin kong magbabayad siya sa ginawa niya sa pamilya natin. Hindi, ama. Makinig ka sa akin. Pilit na pumalag si Vanessa, hindi nagpapatianod sa paghila ng ama. Hindi na kailangan ng paghihiganti. Si Angelo, hindi na siyang lalaking pumatay sa katahimikan natin. Nagbago na siya, ama. Mag-asawa na kami. Natigilan si Ramon. Ang kanyang mukha ay napalitan ng matinding puot at pagkabigo. Anong sinasabi mo, Vanessa? Nahumaling ka na ba sa pamatay sa karangalan natin? Binihag ka niya. Ginamit ka niya bilang kabayaran sa kasalanan ko. Noong una, oo. Ngunit natuto kaming magmahalan sa gitna ng sakit. Ama? Umiiyak na sagot ni Vanessa. Pakiusap, umalis na kayo bago pa maging huli ang lahat. Ayoko na dumanak pa ang dugo. Bago pa man makasagot si Ramon, isang pamilyar at nakakatakot na tunog ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdanan. Masyadong matapang ang pagbabalik mo, Ramon. Ang malamig na boses ni Angelo ay bumasag sa tensyon ng silid. Nakasandal si Angelo sa hawakan ng hagdan. Hawak ang kanyang itim na pistola na nakatutok na diretso kay Ramon. Sa likod nito, unti-unti lumilitaw ang dose-dosenang mga tauhan na mga Salvatore na may bitbit na mas malalaking armas. Napapaligiran na sila. Angelo, sigaw ni Vanessa. Humarang siya sa harap ng kanyang ama upang magsilbing proteksyon. Pakiusap, huwag mo siyang babarilin. Tumingin si Angelo kay Vanessa at sa isang saglit nakita ng dalaga ang sakit at pagkabigo sa mga mata ng kanyang asawa. Akala ni Angelo pinagtaksilan siyang muli ng babaeng kanyang pinagkakatiwalaan. Ang nakaraan ay bumalik upang sirain ang marupok na tulay ng pag-ibig na kanila pa lamang binubuo. Ang sala ng mansyon ng mga Salvatore naging isang arena ng kamatayan. Walang sino mang gumagalaw, ngunit ang bawat hiningay may dalang panganib. Nakatutok ang baril ni Angelo kay Ramon, habang ang mga tauhan ng kanyang ama nakatutok naman ng mga sandata sa mga Salvatore. Sa gitna ng lahat ng to si Vanessa, isang marupok na kalasag sa pagitan ng dalawang lalaking pinakamamahal niya. Umalis ka dyan, Vanessa, utos ni Angelo. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pinaghalong galit at sakit. Huwag mong protektahan ang mamamatay tao na yan. Hindi ako aalis, Angelo, umiiyak na sagot ni Vanessa. Ang kanyang mga kamay ay nakadipa. Pilit tinatakpan ng kanyang ama. Kung babarilin mo siya, kailangan mo muna akong daanin. Pakiusap, Angelo, kung mahal mo ko, ibaba mong baril mo. Huwag kang magmakaawa sa demonyong yan, Vanessa. Singhal ni Ramon mula sa kanyang likuran. Sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkilos, hinilan ni Ramon ang isang nakatagong patalim sa kanyang bota at marahas na sinunggaban. Si Angelo na nasa ibabang bahagi ng hagdan. Wag, ama! Hiyaw ni Vanessa. Nagkagulo ang paligid. Ang mga tauhan ni Ramon nagpaputok ng baril na agad namang sinagot ng mga bala ng mga Salvatore. Umalingaw-ngaw ang nakabibinging tunog ng mga putok sa loob ng marangyang mansyon. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Vanessa na may isang tauhan ni Ramon na nakatutok ang baril sa nakatalikod na si Angelo, nakasalukuyang nakikipagbuno kay Ramon. Walang pag-aalinlangan. Tumakbo si Vanessa patungo sa kinaroroonan ng kanyang asawa. Angelo, mag-ingat ka! Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw, mas malakas at mas matalim kaysa sa iba. Ngunit hindi si Angelo ang natamaan. Ang bala bumaon sa tagiliran ni Vanessa. Napatigil ang lahat. Ang katahimikan muling bumalik sa silid habang dahan-dahan bumabagsak ang katawan ni Vanessa sa sahig. Ang puting tela ng kanyang damit mabilis na nachichisahan ng pulang dugo. Vanessa! Isang naghihikahos at nagugulong sigaw ang kumawala sa dibdib ni Angelo.
Binitawan niya si Ramon, mabilis na lumuhod upang saluhin ang kanyang asawa bago pa man to tuluyang humamba sa semento. Nanginginig ang mga kamay ni Angelo habang dinidiin ang palad sa sugat ni Vanessa. Pilit pinipigilan ang pag-agos ng dugo. Wag mong ipipikit ang mga mata mo, Vanessa. Manatili ka sa akin, pakiusap. Ang mga luha na 5 taon niyang pinagkait sa kanyang sarili, malaya nang umagos sa kanyang mga pisngi. Tumingin si Vanessa kay Angelo, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang mga labi. Tinataas ang kanyang nanghihinang kamay upang hawakan ang mukha ng asawa. Mahal kita, Angelo. Protektahan mo ang ating... Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, tuloy nang bumagsak ang kanyang kamay at nawalan siya ng malay. Si Ramon, na nakasaksi sa kanyang nag-iisang anak, napaluhod din sa sahig. Tuluyan nang nawala lahat ng lakas at sandata. Ang kanyang paghihiganti ay nagbunga ng trahedya sa sarili niyang dugo. Dalhin ang kotse, ihanda ang ospital. Ngayon din, sigaw ni Angelo sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang boses ay puno na lamang ng takot. 5 taon ang mabilis na lumipas matapos sa madugong gabing muntik ng kumuha sa buhay ni Vanessa. Ang sugat sa tagiliran niya nag-iwan ng peklat, ngunit ang peklat ay naging simbolo ng sakripisyo niya upang itigil ang digmaan ng nakaraan. Ngayon ang mansyon ng mga Salvatore, di na ang madilim at nakakatakot na kuta ng mafia. Kuya Alexander, balik mo sa akin yan! Hiyaw ng maliit na boses mula sa malawak na damuhan ng hardin. Si Alexander Damian, ang panganay sa kanyang 3 anak, tumatakbo habang tinataas sa isang asul na laroang kotse. Kasunod ang kanyang kakambal na si Beatrice Ann na nakapamewang at nakasimangot habang pilit hinahabol ang kapatid. Sa kabilang bahagi ng damuhan, gumagapang ang bunsong si Christopher na may 1 taong gulang pa lamang habang sinusunda na isang lumilipad na paru-paro. Silang 3 anghel na nabuo mula sa isang kasunduan na nagmula sa puot ngunit natapos sa wagas na pagmamahal. Nakatayo sa balkonahe ni Angelo at Vanessa habang pinapanood ang kanilang mga anak. Nakasakbay si Angelo sa kanyang asawa habang ang kanyang isang kamay marahang nakahawak sa bewang ni Vanessa. Wala nang dating bagsik sa mukha ng Don. Ang kanyang mga mata na dati puro ng yelo at kadiliman nagdiliwanag ngayon sa labis na kaligayahan at kapayapaan. Masyadong malilikot ang mga anak mo, Angelo. Mana sa ama nila. Natatawang untag ni Vanessa habang sumasandal sa matikas sa dibdib ng asawa. Isang matamis na halik ang ginawa ni Angelo sa tuktok ng ulo ni Vanessa. Mas mabuti ng malikot kahit papano, buhay na buhay ang mansyon. Kung iisipin ko ang nakaraan, hindi ko akalaing darating ang araw na ganito pala kamahal ng Diyos sa isang tulad ko para bigyan ng ganitong pamilya. Humarap si Vanessa sa kanya at tinawakan ng kanyang magkabilang pisngi. Ipaglaban natin to, Angelo. Ang pag-ibig mo ang nagligtas sa atin. Ang pagpili mo sa amin kaysa sa galit ang nagdala sa iyo sa liwanag. Ikaw ang liwanag ko, Vanessa, bulong ni Angelo. Bago marahang idiniin ang kanyang mga labi sa mga labi ng asawa. Isang halik na puno ng pasasalamat, pangako at walang katapusang pagmamahal. Papa, Mama, si Christopher po kinakain ng damo? Biglang sigaw ni Beatrice na nagpatigil sa kanilang dalawa. Sabay na napatawa sina Angelo at Vanessa bago mabilis na bumaba ng hagdan patungo sa hardin upang saklolohan ang kanilang bunsong anak. Habang karga ni Angelo ang 3 bata ng sabay-sabay, si Vanessa naman nakangiting nakatingin sa kanila. Alam ng dalawa na ang kanilang kwento ay hindi na tungkol pa sa utang na buhay. Ito ay tungkol sa bagong buhay na kanilang binuo. Isang pamilyang pinagtibay ng pagpapatawad at pag-ibig na walang katapusan. Ang kaligayahan ay isang marupok na kayamanan sa mundo ng mga Salvatore. Kahit 5 taon nang lumipas at tinalikuran na ni Angelo ang marahas na bahagi ng kanyang negosyo upang maging isang lehitimong negosyante, ang mga anino ng nakaraan hindi basta-basta nawawala. May mga kaaway na hindi nakakalimot at may mga inggit na naghihintay lang ng tamang pagkakataon upang sumalakay. Isang gabi,
Habang natutulog ang buong mansyon, nakatanggap si Angelo ng isang hindi rehistradong tawag sa kanyang pribadong telepono. Lumabas siya sa balkonahe upang di magising si Vanessa. Don Angelo? Isang boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw sa kabilang linya. May halong tawa ng panguuyam. Akala mo ba ganun kadaling iwan ang dugong dumanak sa nakaraan? Ang pamilya Romano hindi nakakalimot sa teritoryong kinuha mo. Nagdilim ang mukha ni Angelo. Ang kanyang kamao nag-iyom. Wala na ako sa negosyong yan, Romano. Kung may kailangan ka sa akin, harapin mo ko bilang isang negosyante. Huwag kang magtatago sa dilim. Haharapin kita, Don Angelo, ngunit hindi sa opisina mo, kundi sa lugar kung saan naroon ang pinakamalaking kahinaan mo. Huling saad ng boses bago naputol ang linya. Isang matinding kaba ang bumalot sa dibdib ni Angelo. Mabilis siyang bumalik sa loob ng silid upang tingnan si Vanessa, ngunit laking gulat niya na makitang wala ito sa kama. Agad siyang tumakbo tungo sa silid ng kanilang 3 anak. Nakahinga siya ng maluwag na makita si Vanessa nakaupo sa tabi ng kuna ni Christopher, habang si Alexander at Beatrice mahimbing na natutulog sa kanilang mga kama. Lumingon si Vanessa kay Angelo, napansin ng paumutla at ang kaba sa mukha ng asawa. Angelo, anong nangyari? Bulong ni Vanessa. Tumayo siya, lumapit sa lalaki. Inawakan ni Angelo ang mga kamay ni Vanessa ng mahigpit. Kailangan natin umalis dito ngayon din. Hindi na ligtas ang mansyon? Di na nagtanong pa si Vanessa. Alam niya ang ibig sabihin nito. Mabilis nilang ginising ang mga bata sa tulong ni Marco ang kanyang kanang kamay. Palihim silang sumakay sa bulletproof na sasakyan tungo sa isang ligtas na safe house sa labas ng lungsod. Habang binabaybay ang madilim na kalsada, sa gitna ng gabi napansin ni Marco sa rearview mirror ang 3 itim na sasakyan na mabilis na sumusunod sa kanila. Don Angelo, may buntot tayo. Hinarangan nilang daan sa unahan. Bilisan mo ang pagpapatakbo, Marco. Huwag kang hihinto. Utos ni Angelo, habang isang braso ay mahigpit na nakayakap kay Vanessa at 3 bata na ngayon umiiyak na dahil sa takot. Nagsimula ang habulan. Umalingaw nga ang mga putok ng baril mula sa mga susunod na sasakyan. Tumatama sa likod, ngunit hindi bumabaon dahil sa kapal ng proteksyon nito. Subalit isang malaking truck ang biglang humarang sa gitna ng tulay na kailangan nilang tawirin. Napasubsob sila ng marahas na magpreno si Marco. Napaligiran sila. Lumabas sa mga armadong tauhan ng mga Romano, bit-bit ang matataas na kalibre ng baril. Tumingin si Angelo kay Vanessa. Ang kanyang mga mata, puno ng determinasyon ngunit may kasamang malalim na pagmamahal. Vanessa, makinig ka sa akin. Manatili kayo sa loob ng sasakyan. Ligtas kayo rito. Hindi tatalab ang mga bala nila sa salamin? Hindi, Angelo, huwag kang lalabas. Umiiyak na pagsusumamo ni Vanessa, hawak ang kanyang polo. Baka mapatay ka nila. Hindi nila ako mapapatay dahil kayo ang buhay ko. Matatag na sagot ni Angelo. Hinalikan niya si Vanessa sa noo at isa-isang tiningnan ang kanyang 3 anak. Ako ang nagsimula ng digmaan to, taon nang nakakaraan. At ako rin ang magtatapos nito ngayong gabi para sa kinabukasan ninyo. Kinuha ni Angelo ang kanyang baril mula sa ilalim ng upuan, binuksan ang pinto, lumabas upang harapin ang huling pagsubok na nagbabantay sa kanyang tuluyang paglaya mula sa kadiliman. Sa labas ng sasakyan, ang hangin ay naging saksi sa huling tapatan ng nakaraan at kasalukuyan. Nakatayo si Angelo sa gitna ng tulay, nag-iisa ngunit ang tindig, tila isang pader na hindi matitibag. Ang kanyang baril nakatutok sa leader ng mga Romano, si Berto Romano, ang huling galamay na lumang sindikato na gustong umagaw sa kanyang katahimikan. Ito na ba ang katapusan ng dakilang Don Angelo Salvatore? Panguyam ni Berto, pinaliligiran si Angelo ng kanyang mga tauhan. Ang isang makapangyarihang mafia boss nagtatago sa likod ng isang pamilya? Ang pamilya ko ang dahilan bakit ako naririto, Berto. At sila rin ang dahilan kung bakit hindi ako papayag na saktan mo ang mundong binuo ko. Tapusin na yan, sigaw ni Berto. Ngunit, bago pa makakalabit ng gatilyo ang mga tauhan ni Romano, isang sunod-sunod na sirena ng pulis at pagdating ng mga naglalakihang sasakyan ng mga Salvatore ang bumasag sa katahimikan. Si Marco, bago pa man sila maharang, nakatawag na ng saklolo sa mga otoridad at sa natitirang tapat na alyansa ng kanilang pamilya. Nagsimula ang mabilis na palitan ng putok. Ngunit sa pagkakataong to ang mga Romano ang naipit.
Isa-isang napatumba at nadakip ang mga kaaway. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Berto na itutok ang kanyang baril sa sasakyan ni Vanessa, ngunit mas mabilis si Angelo. Sa isang tumpak na putok, tinamaan ni Angelo ang braso ni Berto dahil lalo pang mabitawan itong sandata bago tuluyang dinaluhong at pinakulong ng mga pulis. Nang matapos ang putukan, ang katahimikan muling bumalik sa tulay. Binaba ni Angelo ang baril. Ang paghinga niya ay mabigat. Dahan-dahang lumingon sa direksyon ng kanyang sasakyan. Bumukas ang pinto, patakbong lumabas si Vanessa kasunod ng kanilang tatlong anak na sina Alexander, Beatrice at ang bunsong si Christopher na karga ni Marco. Walang pag-aalinlangan, sumubsob si Vanessa sa dibdib ni Angelo, umiiyak sa labis na pasasalamat at relief. Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos at ligtas ka! Hikbi ni Vanessa, mahigpit na niyayakap ang leeg ng asawa. Niyakap sila ni Angelo ng buong higpit, kasama ng tatlong bata na pinaliligiran ng kanilang mga binti. Sa sandaling yon, naramdaman ni Angelo ang tuluyang paglaya ng kanyang kaluluwa. Ang huling anino ng kanyang madilim na nakaraan, tuluyang napawi ng liwanag ng kanyang pamilya. Lumipas sa mga buwan, ang safe house nilang tinutuluyan naging isang bagong tahanan, isang lugar na malayo sa lungsod, malayo sa ingay ng mafia at malayo sa alaala ng dumanak na dugo. Ang negosyo ng mga Salvatore tuluyan ang naging malinis at legal, isang pamana na maaari nang ipagmalaki ng kanyang mga anak nang walang takot. Isang hapon, habang nakaupo si Angelo at Vanessa sa veranda, pinapanood ang tatlong anghel na naglalaro sa ilalim ng sikat ng araw, lumingon si Angelo sa kanyang asawa. Nalala mo ba ang sinabi ko sa iyo nung gabing kinuha kita sa mansyon ng ama mo? Bulong ni Angelo, may bakas ng tamis ng ngiti sa kanyang mga labi. Napangiti rin si Vanessa, sinandal ang ulo niya sa balikat ng lalaki. Sinabi mong ako magiging kabayaran sa kasalanan ng ama ko, na kahit isumpa kita wala akong takas dahil magiging asawa mo ko. Nagkamali ako noon, Vanessa. Pag-amin ni Angelo. Hindi kita naging bilanggo para magbayad. Ikaw ang pinadala ng langit para sagipin ako sa sarili kong impyerno. Ang pag-ibig mo ang nanaig sa aking kasamaan. At ang pagpapatawad mo nagbigay sa atin ng kinabukasan. Tugon ni Vanessa, tumingin na may katapatan sa mata ng kanyang asawa. Mahal kita, Angelo Damian Salvatore. Mahal na mahal kita, Vanessa Ann Salvatore, habang buhay. Nang maglapat ang kanilang mga labi, ang huling kabanata ng kanilang kwento ay hindi na nasusulat sa dugo o paghihigante, kundi sa wagas at walang katapusang pag-ibig na nagpatunay na ang puso, gaano kagaspang at kalamig, kayang palamutin at buhayin muli ng tamang pagmamahal. Ang simoy ng hangin sa Tagaytay may dalang kakaibang lamig, ngunit sa loob ng bagong rest house ng pamilya Salvatore, tanging init ng pagmamahalan ang namamayani. Malayo sa Marangya, ngunit madilim na mansyon na naging saksi sa kanilang magaspang na panimula. Dito ang bawat sulok pinuno ni na Angelo at Vanessa ng bulaklak, makukulay na guhit ng mga bata at mga larawang walang bakas ng lungkot. Isang maagang umaga, habang natutulog pang tatlong anghel, dahan-dahan bumangon si Angelo. Tinitigan ang natutulog na mukha ni Vanessa. Sa kabila ng mga taon at ng mga pagsubok na kanilang dinaanan, ang kanyang asawa'y nananatiling pinakamagandang tanawin para sa kanya. Hinagkan niya to ng bahagya sa noo bago nagpa siyang bumaba upang maghanda ng almusal. Sa kusina, habang nagtitimpla ng kape si Angelo, naramdaman niya ang dalawang maliliit na bisig na yumakap sa kanyang binti. "Good morning, Papa!" Ang antok na boses ng 5 taong gulang na si Beatrice. Karga-karga ang kanyang paboritong manika. Napangiti si Angelo, binuhat ang anak, pinaupo sa counter. "Good morning, my princess. Bakit ang aga mong nagising? Nasaan ang mga kuya mo?" Tulala pa po si Christopher, pero si Kuya Alexander gising na po. Tinutulungan si Mama mag-ayos sa taas. Sagot ng bata, kinukuskus ang mata. Di nagtagal, bumaba na rin si Vanessa, habang akbay ang 7 taong gulang na si Alexander na tila isang maliit na bersyon ni Angelo sa seryoso, ngunit matalinong tindig nito. Kasunod nila si Marco na may bitbit na ilang basket ng mga prutas at pagkain. Ngayong araw ay isang espesyal na okasyon. Ito ay 10 anibersaryo ng kanilang kasal.
Ang kasal na nagsimula sa isang malamig na pirma ng kontrata, ngunit ngayon pinagdiriwang nila ng may buong puso at basbas ng tunay na pag-ibig. Handa na bang lahat? Tanong ni Vanessa, may malawak ng ngiti sa labi habang inaayos ang kwelyo ng polo ni Angelo. Lahat ay handa na, Doña Vanessa, biro ni Angelo na nagpatawa sa kanyang asawa. Ang Wes at ang ilang malalapit na kaibigan nasa garden na. Naisipan ni na Angelo at Vanessa na magkaroon ng isang simpleng pagpapanibago ng kanilang sumpaan or vow renewal. Walang karangyaan ng mafia, walang mga armadong gwardiya sa paligid, kung hindi, pribadong pagtitipon ng mga taong naging saksi sa kanilang pagbabago. Sa malawak na hardin na nakatanap sa tarawin ng Bulkang Taal, nakatayo si Angelo, hinihintay ang kanyang asawa. Suot ang simpleng puting linen suit. Mukha siyang isang ordinaryong lalaking labis na nai-inlove. Nang magsimulang tumugtog ang isang banayad na hamig ng gitara, lumabas si Vanessa mula sa pinto ng rest house. Suot ay isang simpleng lace dress na abot tuhod. Hawak ang mga kamay ni na Alexandra at Beatrice, habang ang bunsong si Christopher dahan-dahang naglalakad sa unahan nila, nagkakalat ng mga papels ng rosas. Nang makarating si Vanessa sa harap ni Angelo, hinawakan ng lalaki ang kanyang mga kamay. Walang script, walang nakahandang papel para sa kanilang mga vow, tanging ang tibok ng kanilang mga puso ang magdidikta ng mga salita. 10 taon ang nakakaraan, Vanessa, panimula ni Angelo, ang boses medyo nanginginig sa emosyon. Dinala kita sa buhay ko bilang isang parusa. Akala ko ang pagpapaiyak sa iyong magpapahilom sa akin, ngunit sa bawat luhang pinahid ko sa mukha mo, sarili kong sugat ang naghihilom. Patawad sa madilim na kahapon. Salamat din dahil hindi mo ako sinukuan nung ako'y isang halimaw pa lamang. Ikaw ang aking kaligtasan. Naiyak si Vanessa, ngunit ang luha niya ngayon ay purong kagalakan. Angelo, nung araw na kinuha mo ko, akala ko katapusan na ng mundo ko. Pero di ko akalaing doon pala magsisimulang totoong buhay ko. Tinuruan mo akong tumingin sa likod ng galit para makita ang pusong naghahangad ng kalinga. Ang pamilyang binigay mo sa akin, ang 3 anghel na to, ang pinakamagandang regalong natanggap ko. Anong ibabalik man ang panahon, pipiliin ko pa rin maging kabayaran basta't sa piling mo. Nang maglapat ang kanilang mga labi, matapos ang basbas ng kwento ng West, umalingaw ang palakpakan ng kanilang mga kaibigan at ang masiglang hiyaw ng kanilang 3 anak. Sa hapong yon, habang ang pamilyar ay magkakasamang nakaupo sa damuhan, pinapanood ang paglubog ng araw, alam ni na Angelo at Vanessa ang kanilang nakaraan ay tuluyan ng nabaon sa limot. Ang natira na lamang sa kasalukuyan ay ang isang magandang kinabukasan, isang bagong bukas na binuo ng pagpapatawad. Iningatan ng katapangan at habang buhay na rororohan ng kanilang walang katapusang pag-ibig. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig, sakripisyo at pagpapatawad ni na Angelo at Vanessa sa Ang Kabayaran ng Pag-ibig. Isang patunay na walang anumang dilim na nakaraan na kayang humadlang kung pag-ibig at paghilom ang siyang naig sa puso ng tao. Muli, sa ngalan ng buong pamunuan ng Ayesha TV, ako ang inyong tagapagsalaysay, Miss Sandra, na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay mula sa unang kabanata hanggang sa ating espesyal na pagtatapos. Ang inyong mga like, comment at pag-share ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paghahatid ng mga kwentong may aral at pumupukaw sa puso. Bago pa tuluyang magsarado ang pinto ng ating tabing para sa araw na ito, nais ko muna mag-iwan espesyal na pagpupugay at mensahe para sa tinuturing nating bagong bayani, ang ating mga kababayang OFW sa iba't ibang sulok ng mundo. Alam po namin na hindi madali ang buhay sa ibayang dagat. Batid namin lahat ng bigat at lungkot, ang pagod sa trabaho at ang pangulila sa bawat yakap ng pamilyang naiwan ninyo dito sa Pilipinas. Marahil tulad ni Vanessa at Angelo, may mga pagkakataon na parang pasan yung mundo at mapapaligiran kayo ng tila walang katapusang pagsubok. Ngunit mas nais naming ipaalala sa inyo, bawat patak ng inyong pawis at luha may katumbas na pag-asa para sa kinabukasan ng inyong mga mahal sa buhay. Kayo ang tunay na nagbabayad ng sakripisyo para sa kanila.
Sana po, sa pamamagitan ng mga kwento ko rito sa Ayesha TV, kahit sa maikling sandali naging kasama ninyo kami sa inyong pagpapahinga. Sana ay naging tuloy kami para maibsan ang inyong homesickness at kahit papano ay maiparamdam sa iyo ang init ng tahanang Pilipino. Huwag po kayong magpapadala sa pagod. Palaging ingatan ang mga sarili saan man bansa kayo naroon. Isang mahigpit na yakap mula sa amin dito sa Pilipinas. Pinalakpakan naman ang inyong katatagan at kadakilaan. Hanggang sa muling pagbukas ng ating susunod na kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon ni Ayesha TV. Mag-ingat po kayong lahat mga ka-Ayesha, lalo na ang mga kapusong OFW. Maraming salamat po at mapayapat mapaggalang na araw sa inyong lahat.